Mariing kinundena ng Malacanang ang sunod-sunod na insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan. Pinaaksyonan na ito sa Department of Education. Saksi si Mariz Umali. Pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes nang saksakin ang dalawang menor de edad sa labas mismo ng kanilang paaralan sa Las Piñas City. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang grade 8 student na biktima kasama ang kanyang pinsan na sumundulang sa kanya. Parehas 15 anyos ang dalawa na naisugod pa sa magkahiwalay na ospital pero binawian din ang buhay. Sana nga, nag-iinip lang to sana. Pag-gising namin, nandiyan pa yung mga anak namin, kasama pa namin. Ang mga nasa likod na pananaksak, mga kaeskwela nilang minor din ang edad na 14, 15 at 16. Isinuko sila ng kanilang mga magulang sa otoridad at nasa pangangasiwa na ng Bahay Pag-asa. Nagkaroon sila ng verbal altercation ng isa sa mga child in conflict with the law na nag-aaral sa parehong eskwelahan. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima, pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan. May CR po yun, natambay po kami. Pinatay po yung ilaw, electric fan, may tao po, natitrip po sila. Sino pang nanaksak? Yung isa po, di ko po alam. Yung isa? Sinuntok ko po yun. Tapos sinuntok po ako ng isa. Inawakan po yung damit ko. Ang kaliwat ka ng insidente ng karahasan sa ilang estudyante at kabataan na ang ilan ay nag-ugat umano sa bullying, ikinababahala ng Malacanang. Kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. Itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sa pamamagitan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa na raw ng agarang aksyon ang mga ahensya ng ating pamahalaan, partikular ang DSWD at DepEd para tugunan ang insidenteng ito. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit. Kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Sa pagdinig ng Senado na ungkat ang issue ng bullying sa bansa. Tayong pinakamataas na bullying incidents across, again, 70+ nations. So, 2 year in a row na tayo, or 2 PISAs in a row na tinagurian tayong bullying capital in the world. Lumabas din na base sa datos ng Department of Education, 966 lang sa 45,000 na pampublikong paaralan sa Pilipinas ang may fully functioning na child protection committees na layong tugunan ang problema sa bullying. Sagot dito ng DepEd, we have about 3,210 schools across all 16 regions that have been evaluated using a newly developed child protection functionality. We are looking into what administrative sanctions can be imposed on the schools that are unable to operationalize their CPC system. Sa isang pahayag nitong weekend, muling binigyan diin ng DepEd na walang lugar ang bullying sa mga paaralan. Sineseryoso at inaaksyonan daw nila ang bawat kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.